So dito natin kinukuha yung mga doktrina, dito natin binabasihan. So para po sa atin, no, na we are a Bible-based church. Of course, binabase natin ang lahat ayon sa Biblia. At sabi dito, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy 3:16 and 17. So ito po yung purpose natin kung bakit natin pag-aralan yung Bible. Dahil ito po yung binigay sa atin ni Lord. Amen? Para sa ating, para sa lahat sa atin. Binigay ito sa iba't ibang tao, no? Sa prophet, sa mga apostle, even sa kay Luke, no, a medical doctor, at of course si Jesus, no, nung na-reveal siya sa bawat sa atin. So napakahalaga ang Biblia. So ang tanong, bakit mahalaga yung hermeneutics? Kasi may Bible naman tayo, pastor, pwede tayo mag-aral. Pero unang-una po, ito po yung sabihin ko sa inyo. Ang Bible po, ang isa lang yung author nito actually. Of course, gumamit siya ng iba't ibang author na tao, the Holy Spirit. Genesis to Revelation, napakahalaga ng Holy Spirit. So sa pag-aaral natin ng Bible, pagbabasa natin, napakahalaga kasi apart from Holy Spirit, hindi natin maunawaan ang Biblia. Amen? So napakahalaga na inu-honor natin. Kaya pag nagbasa tayo ng Biblia, nag-ask tayo, nag-pray tayo na Lord, ipaunawa mo sa amin. Kasi ang Holy Spirit actually ang nag-inspire sa lahat ng sumulat. No? So kaya napakahalaga yung banal na Espiritu. So bakit kailangan pa natin yung mga rules sa hermeneutics? So alam niyo po, pagbasa natin ng Bible, may mga passages, may mga text na parang confusing sa atin, na parang ang hirap maunawaan, no? Minsan tatanong tayo, ano ba ibig sabihin nito? So kaya napakahalaga yung hermeneutics. Ano po yung hermeneutics? Sabi dito, it is the art and science of interpreting the Bible. So ito yung pamaraan, method. Okay, so actually po, ang hermeneutics, isa lang itong principle o rules. So, makatulong ito sa atin. Amen? Pero hindi po nandito na lahat kasi mayroon pa pong term na exegesis. Yung exegesis, another part naman yan sa pag-study natin kung loobin ni Lord sa susunod, no? Then mayroon pang exposition. So, exposition, doon na yung transmission ng message. So, dito pa lang sa hermeneutics, so parang isa ito sa principle, no? Itong prinsipyo o rules sa pagbasa natin ng Biblia. Okay, so bakit po napakahalaga na pag-aralan natin ang hermeneutics o itong principle o itong rules or method sa pag-interpret ng Bible? So bigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Halimbawa, magluluto ka ng cake. Okay, magbe-bake. Sino bang mahilig dito mag-bake ng cake? So, anong gagawin natin sa una? So, of course, magkaroon ka ng recipe, di ba? Yung maglagay ka ng mga kasangkapan niya, recipe. Then, ano yung susunod? Ibe-bake mo yung lahat ng recipe na yon, ibe-bake mo ngayon. Boss, gagawin mo yon, ihalo mo lahat. Then, after noon, isi-serve mo. Amen? So, tatlo pong proseso. So, yung hermeneutics, ito yung recipe. Nakuha po natin. Ito yung makagamitan na para pag-interpret mo sa Bible, alam mo kung ano yung gagamitin mo na method or paraan sa pag-interpret ng Bible. So, yung exegesis, ito yung baking part na kung saan i-apply mo itong hermeneutics, yung napag-aralan natin ngayon ng mga rules, doon mismo yung application. Okay? Then yung lastly is yung tatawag natin serving, where ito yung homiletics, kung saan ipipreach mo na yung napag-aralan mo, isi-share mo na yung word na napag-aralan mo. Okay? So, may proseso po siya. Kaya ang pag-aralan natin is hermeneutics. So, sabi nga kanina, is the art and science of interpreting the Bible. So, bakit po mahalaga? Dahil karamihan ngayon sa mga cult group, mga culto, no? Bible din ang binabasihan actually nila. So, magtataka tayo, Pastor, marami bang klase ng Bible? Bakit iba't iba yung interpretation? Amen? So, kaya napakahalaga ng hermeneutics. Dahil, actually, yung Word of God, pag sinabi doon sa John 3:16 na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Isa lang ibig sabihin noon. Amen? But bakit marami yung interpretation? Of course, alam ko ba yun, no? Na pag, yung ginamin natin dito, pwede mo kasing interpret yung isang passage according sa sarili mong interpretation. Nakuha po natin, pwede mong kumuha ka ng isang passage sa Biblia na kung saan
i-interpret mo ito sa sarili mong interpretation. Kaya magkaroon ito ng iba't ibang interpretation. So kaya tingnan natin ngayon, ano ba yung kahalagahan? Ano ba yung mga rules na para hindi tayo ma-confuse, hindi tayo out of context sa pag-interpret sa Bible. Una po, unawain natin, understand the Bible grammatically or literary. Literal, no? Literal meaning. So yun po yung unahin natin. So isa sa rules, of course, yung principle na magamit natin, understand the Bible literary, literal siya. Literal meaning. Okay? So yun pong una actually. Pag nagbasa tayo ng Biblia, titingnan natin, ano ba yung meaning nito? Ano bang ibig sabihin? Kasi po, di po ba yung Bible natin, from Genesis to Revelation, may mga author po yan na sumulat. Sige po, i-review nga daw natin, ilan ba yung authors na sumulat? Halos 40, no? 40 authors, iba't iba. May fisherman, mayroong king, mayroong prophet, so may apostle. So iba't iba sila ng occupation. So halos 40 yung authors. At isipin din natin na yung Bible, from Genesis to Revelation, 1,500 years. Yung gap niya, ganun kalayo yung gap from Genesis to Revelation. Ibig sabihin, may time gap din yun na pag-aralan natin last time, no? So kaya pag-interpret natin sa Bible, pwede tayong magkamali kung hindi natin i-consider yung mga bagay na yon. Amen? So yung una po is literal. So pag sinabi sa Bible na yung sinabi ko sa inyo, example ko is John 3:16, yun ang ibig sabihin doon. Na pinadala niya ang kanyang bugtong anak, ang Panginoong Hesus, upang iligtas tayo. Lahat ng mananampalataya sa Kanya ay maliligtas. So ibig sabihin, literal muna, titingnan natin sa literal. Unang rules po yun, no? Then, yung pangalawa is interpret scripture, interpret scripture. Anong ibig sabihin doon? Tingnan po natin. Kanina, literal meaning, no? So, paano, Pastor? May binasa ako na passage. Then, parang ang hirap mo unawaan. Parang pwede ko siyang spiritualize or gawin ko siyang i-allegorize ko siya, no? Gawin ko siyang symbolism. Pero hindi, kasi yung meaning talaga niya is literal. Kaya yun ang unahin natin pag nagbasa ka, literal muna. Pag hindi siya angkop doon sa literal na meaning, doon tayo pupunta ngayon sa symbolism, doon tayo pupunta sa figurative language. So ibig sabihin literal muna mauna, then pag hindi, ibig sabihin may iba siyang rules na gagamitin natin. Okay. So dito po, interpret scripture. So yung scripture daw mag-interpret sa scripture. Maibigay sa inyo ako na example. Okay po? So kung may Bible po tayo, tingnan po natin. Example lang to, no? Para may idea kayo kung anong ibig nating sabihin. Okay, so sa rule na ito, let scripture interpret scripture. Ibig sabihin, pag may binasa tayo na text or passage, mahirap mong maunawaan, humanap ka ng ibang parallel verse niya na kung saan doon mas maliwanag at i-compare mo siya ngayon. Amen? So, hindi tayo doon magkamali. Maging accurate yung ating interpretation. Kasi yung Bible, it's a unity kasi yan. It's a whole kasi yan po. Hindi lang siya na yung isang verse, wala connection sa iba. So, nagka-connect yan sila. Okay, example po natin, no? Tingnan natin kung may Bible po tayo sa John 10:15. John 10:15. Sino pong pwede makabasa para makarinig naman sa inyo? Yan po. Amen. John Ay, 10:15 po. Pastor Leo, excuse po. Naka-laptop ka po ba? Nasa laptop mo po ba yung... Ay, pwede po nating i-share dito. Pwede kaya po? Pwede pong i-share sa Gmeet. Si Sister Riri po ang... Sister Rachel po ang mag-ano sa iyo, mag-guide. Saglit po. Share na. Opo. Hello po, Pastor. May share screen po dito sa ano po natin, sa Gmeet po. Okay po. I-try ko lang ha. Sige po. Okay. Present now po ang kalagay. Ang ginamit ko kasi ng Ketay sa cellphone, pero yung PowerPoint ko is nasa laptop. So, ano na lang po, Pastor? Pwede din po si ano na lang si Brother Mike
Okay ba si Brother Mike mag-share screen? Yes po, pwede pong i-send sa akin. Then ako na lang po mag-share. Okay. Sige po. Pwede niyo pong isend sa akin or kung friend po kayo ni Brother Mike, pwede din po sa kanya diretso po. Okay, ituloy ko lang muna ha. Tingnan ko pag ma-share ko to yan. No. Okay, so nasundan niyo po ba? Amen? Hello po. Amen po, Pastor. Okay, okay. So, ituloy ko lang muna, no? Pag ma-send ko sa iyo, bro, or kay Richelle, ipakita na lang sa, sa screen, okay? Onegaishimasu. Yan po, so John 10:15 po, pakibasa. Onegaishimasu. Ano pong verse po? John 10:15. John 10:15. John 10:15 po. Sabi dito po, ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko. And din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. Salamat. Salamat po sa pagbasa. Yan po, no? Yung makita po natin sa John 10:15, yung sabi doon na inialay niya yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen. So sheep, no? So yung word na ginamit doon, I lay down my life for the sheep. So pwede kasi itong gamitin ng iba sa kanilang pag-interpret na kung saan ang malilig kasi ang ano dito is yung binigay ni Lord ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, no? Ibig sabihin, pwede nilang interpret ito as parang sabihin nila na si Jesus namatay sa cross para lang sa kanyang mga pinili. Ibig sabihin, yung kaligtasan is for those people lang na pinili lang niya, no? Yung mga sheep lang niya. So ganong interpretation. Pwede pong ganon. Kaya parang ang dating doon is yung atonement ni Jesus is limited. Parang limited atonement. Na kung saan yung mga tao lang na pinili niya, yun lang ang maligtas. Yun lang ang kumbaga yung kamatayan niya sa cross, sila lang yung maka-avail. So limited atonement. So pwedeng ganong interpretation nila. Pero actually hindi yun ibig sabihin ng John 10:15, no? Kasi pag tiningnan natin sa ibang verse, yung about dito sa connection doon sa John 10:15, may connection po ito sa 1 John 2:2. 1 John chapter 2 verse 2, no? At sabi dito, and he himself, John, yung binasa ko po is 1 John 2:2, and he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the whole world. So, ang ibig sabihin dito sa text, yung scripture, siya rin yung mag-interpret sa scripture. So, yung binasa natin kanina is John 10:15. Ngayon naman itong 1 John 2:2. So, si John din ang sumulat actually, sa ibang letter naman niya. Pero ang sabi niya dito, yung propitiation nga, yung atonement na sinasabi, is hindi lang para sa kanyang mga sheep, but para sa lahat. Amen. Okay, so para sa lahat, yung ibig sabihin, yung kamatayan pala ni Jesus sa cross is para available para sa lahat ng sangkatauhan. Ibig sabihin, namatay siya for the whole world. Hindi lang sa isang tao o sa pinili lang niya siya namatay. So, yun po interpretation. Then sa 1 Timothy 2:6, sabi din dito, Jesus gave himself a ransom for all. 1 Timothy 2:6. So ibig sabihin, yung kamatayan ni Lord Jesus is para sa lahat ng sangkatauhan. So, pwede interpret nila yon, yung sabi ko nga kanina, na para sa limited atonement lang. Ibig sabihin, sa pinili lang ni Lord, sila lang yung maligtas. Pero ang sabi pala sa ibang translation, na ang ibig sabihin talaga ni John is yung atonement ni Jesus is para sa lahat. So, nagkaroon ng kalinawan ngayon. So, ibig sabihin, pag may na-confuse pala tayo na isang passage, titingnan natin ngayon sa ibang passages na parallel, no? Yung may connection siya. At pag nabasa natin yon, ayun pala ang ibig sabihin nitong passage na ito. So hindi tayo kaagad mag-conclude, no? So isa yan sa rules ng hermeneutics. Kasi yung Bible mismo, hindi yan mag-contradict. Ibig sabihin, mas maliwanagan ng isang verse yung verse na confusing. So scripture, interpret scripture. So yun po, isang rule po yun, no? Kanina,
interpret scripture literal na meaning. So hindi natin i-allegorize, hindi natin i-symbolize pag yung literal yung meaning. Ibig sabihin, kung anong sinabi ni Apostle Pablo, anong sinabi ni Jesus, anong sinabi ni Moses na word sa binasa mo na passage, yun literal. So hindi natin pwedeng baguhin, no? I-allegorize. Okay, so number 2 ngayon, let scripture interpret scripture. Ibig sabihin, pag confusing siya, hahanap tayo ng paralel na katugma doon sa scripture na yon, yung binasa ko ngayon, yung John 10:15, pag binasa mo yung 1 John 2:2, 2 Timothy 2:6, pag binasa mo yung tatlo na ngayon, maunawaan mo kung anong ibig sabihin. So pag may magsabi sa iyo, actually sis, actually bro, ang ibig sabihin niyan, may pinili lang si Jesus na iligtas niya, pero hindi sa lahat ng katauhan. But ang pag binasa natin itong ibang verses, ay hindi pala si Jesus ay namatay para sa lahat. Of course. But pwede ring, so isa yon sa interpretation na pwedeng maliin, no? So yun yung malinaw kasi pinaliwanag na ibang scripture. Then, pwede rin sabihin na paano yung ibang tao. Ibig sabihin, kung para sa lahat, ibig sabihin lahat na para ligtas. So hindi rin po yung tama. Mali din pong interpretation yun. So, bakit po? Dahil sabi sa ibang verses, sa John 3:16, example natin, sabi dito, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, hindi rin pwedeng i-apply mo yun na yung, mayroon kanyang limited atonement, no? Ibig sabihin, limitado yung ano ni Lord. So, hindi po yun mali interpretation. Ang tama is, ang binigay ni Lord, ang kanyang buhay para sa lahat. Okay. So, ngayon, ang tanong dito, other way naman na tanong na pwede rin i-misinterpret, no? Kasi nag-aral tayo ngayon ng rules of hermeneutics. Ibig sabihin, kung hindi pala limited yung kapangyarihan ng pagkamatay ni Jesus, ibig sabihin lahat ba ng tao maligtas? So yun naman ang tanong, no? So ang sagot naman is, sabi dito, yung forgiveness ni Lord o yung kapatawaran ng kasalanan ng Panginoong Hesus ay para lang doon sa nanampalataya. Amen? So, mayroon kasi actually po, mayroong mga teaching ngayon, yung grace inclusion, hyper grace, na kung saan ang lahat ng tao daw iligtas na. Dahil kinukuha nila doon sa mga verses na yung binanggit ko sa inyo. So, paano natin maproteksyonan? Paano natin malaman yung tamang interpretasyon, yung accurate na interpretasyon? Pag tinignan natin sa ibang verses na mas maliwanag doon ang paliwanag ng passage na yon. Okay? So, sabi dito, hindi rin pwedeng sabihin natin na ang lahat ng tao ay ligtas na dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Of course, available sa lahat, but sa lahat lang ng nanampalataya sa Panginoong Hesus ang maligtas. Amen? So sabi dito sa John 3:16, whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So ibig sabihin, yung nanampalataya sa Panginoong Hesus, sila yung maliligtas. Amen? Yung those who have faith. So, yun po yung proper na interpretation. So, ibig sabihin, wag ka tayo mag-conclude kasi may mga ngayon, mga interpretation nga na depende sa kanilang pag-interpret doon sa passage. So, salamat sa inyo na nag-aral po tayo ng hermeneutics. Dahil alam natin yung rules. Kaya pag may narinig ka na paliwanag ng passage na yun, titingnan ko muna sa ibang passage din. Halimbawa, sa John, tingnan ko rin sa ibang sulat niya, kung yun ba talaga ibig niya sabihin. So, pwede nating ito ma-compare. Okay? So, mahalaga po yun, mga kapatid, para maliwanagan tayo. Kasi, hindi yung isang verse lang mag-speak, no? Kasi pwede mo kasing i-pick up lang isang verse, then bigyan mo ng interpretation. But actually, ang isang verse ay konektado yan. Kaya nga, may tinatawag na book, may tinatawag na chapter, may tinatawag na testament. Kasi po, titingnan natin yung author. Ano bang intention ng author? Ano ba yung nais niya i-communicate? So, titingnan, para bang sa sulat, no? Pag sumulat ka, may heading, may body, then mayroon yung yours truly, no? Sa ending mo. So, pag bumasa ka ng sulat, yung babasahin mo lang yung heading, tapos na, hindi mo pa alam yung kabuuan ng sulat. Or basahin mo lang yung sa last part. So, hindi mo maunawaan yung buong sulat. So, anong gagawin mo is basahin mo muna yung buong sulat, saka mo i-interpret na, ito palang ibig sabihin ni nanay, ito palang ibig sabihin ni kapatid, no? So, ibig sabihin, sa pag-interpret natin ng Bible,
dapat interpret natin as a whole muna bago yung isang verse. So hindi tayo mag-pick up pala lang ng isang verse, then interpret ka agad natin. Iba kasi ginagawa nila ng doktrina na yung isang verse. Actually, dapat the whole chapter ba? Or the whole testament? Or kailangan nating the whole book? So titingnan natin yung idea. Okay. So number 2 is let scripture interpret scripture. Then number 3, so nasundan nyo po, number 1, literal meaning, mahalaga po yon, yung literal meaning muna. Then pangalawa, yung scripture mismo, mag-interpret ng kapwa niya scripture kung medyo na-confuse ka. So titingin tayo. Kaya mahalaga may mga ano rin tayo, no? Yung mga help natin, yung mga concordance, commentaries, makatulong yun sa pag tingin natin doon sa passage na binasa mo na parang naguluhan ka. Ano ibig sabihin nito? Bakit parang iba yung ibig sabihin nito? So mayroon niyang way talaga na pag-interpret. Amen? Kasi pag sumulat si Apostol Pablo, mayroon siyang intensyon. So unang-una isipin kaagad natin, kailan ba ito sinulat ni Apostol Pablo? Sabihin natin 2,000 years ago. So ibig sabihin, yung kaisipan mo is doon sa original na audience niya. Doon sa original na time niya, hindi sa time natin. Kasi pag in-interpret natin yung panahon na natin ngayon, iba na yung interpretation, okay? Modern na ito. So, sa original writer, sa original audience niya, titingnan muna natin doon. So, ganun po yung pa-interpret natin sa passage na sinulat. So, kaya nga, number 3, understand the Bible o yung pa-interpret natin historically. Amen? So may history po yung ating Bible, okay? Sabihin natin historical background. So mahalaga po 'yon. So ibig sabihin, pag binasa natin yung buong Bible, hindi pala lahat ng sinulat sa Bible ay directly para sa iyo. Amen? So, but of course, yung whole Bible para sa atin 'yon. But may mga command, may mga sabihin natin sinasabi si Lord para sa specific na mga tao. Amen? So ibig sabihin, hindi pala pag sinabi ni Lord na gumawa ka ngayon ng arka, kasi nabasa ko sa book ng Genesis na pinagawa si Noah, so gagawa ako ngayon ng arka dahil kuman yun sa Bible. Patitingnan natin na mayroong background yun. Ibig sabihin, may specific na tao na inutusan si Lord. So example lang po yun, no? Na ang inutusan pala niya ay si Noah. Amen. So ibig sabihin, para yon directly kay Noah. Of course, hindi naman tayo ngayon gagawa ng arko, no? Dahil nabasa ko sa book of Genesis. So, mayroong historical background. So, titingnan po natin. At karamihan po sa Old Testament, ito po ay yung mga command ni Lord ay para sa mga Israelita, no? Or Jewish people. Kaya, sa mind natin, pag nagbasa tayo, ibig sabihin, mayroon palang mga passages na kung saan directly ito sa specific person na kanyang pinaparating. No, halimbawa yung sinabi ko sa inyo kay Noah, kay Moses, maaring sabihin natin kay Abraham na i-ano mo yung anak ko, i-offer mo. So para yun sa kanya na command. But ang tanong, paano pastor? Ano connection natin doon ngayon? Kasi nagbabasa po tayo, di po ba, ng book of Genesis, binabasa natin. So kung para sa kanila yon, bakit kailangan ko pang basahin yung Old Testament? So dahil po kaya nga binasa natin kanina sa 2 Timothy 3:16, dahil lahat po ng scripture ay para yun sa ating lesson, yung mga principle noon pwede natin gamitin. So example kay Noah, yung kanyang obedience, yung kanyang faith sa Panginoon, magagamit natin yon kahit sa modern day natin ngayon, no? So pero of course yung direct command na yon para kay Noah, para kay Abraham. So ibig sabihin hindi natin kukunin yon na gagawin natin kasi para yun sa kanila. May specific command si Lord. So, may historical background, then mayroon ding cultural background. Or sabihin natin, understand the Bible culturally. Ibig sabihin may culture, no? Itong ating Biblia. Kaya pag binasa natin, actually, ang Bible natin, no? Nakasulat siya sa, of course, alam niyo na po siguro, no? Hebrew, Greek, and Aramaic. So, sa language pa lang, hindi siya English, hindi siya Tagalog ng original. Kaya nga may mga times na kung saan bumabalik tayo doon sa original niya na pagkasulat sa Hebrew, sa Greek, at saka sa Aramaic. Kasi yun talaga ang original na language, no? So, bakit po mahalaga yun? Dahil sa pag-interpret natin sa Bible, ang binasa natin is English.
or Tagalog, no? Yung halimbawa, hawak nyo ngayon na Biblia is Tagalog. So, mayroon doon sa interpreter, yung nag-interpret po yung mga Bible scholar, sa pag-interpret nila ngayon, para mas maunawaan ng audience, ano ba sa atin modern. So, ginagawa nila yung translation. But actually, mayroon talagang original sa Hebrew, sa Greek, at saka sa Aramaic, na kung saan hindi yun ma-translate sa original, halimbawa sa English, parang word for word. Kaya nga yung King James, di po ba, sinasabi siyang word for word. Pero actually, may mga words pa rin na hindi kayang i-translate, no? Sa word for word siya. So, example lang natin, no? Yung word na love. Love. Okay. Yung love, no? Sa atin sa English, pag-ibig sa Tagalog. Example lang ito, no? So, itong word na love, actually sa Greek word, no? Yung, alam mo, for God so loved the world. Yung love, actually, sa Greek, may 4 ito na meaning. Ginagamit nila ito. Kaya sa mind natin, na pag sinabing love, sa atin, love, o alam na natin kaagad ano ibig sabihin. Pero sa kanila, mayroon pala yung 4 na klase na hindi ibig sabihin na love, but yung meaning niya or definition ng love sa kanila, ay merong, di po, alam nyo naman po siguro, napag-aralan nyo na, may agape, kind of love, may phileo, may storge, at saka may eros, kind of love. So, 4 siya. So ang tanong, saan yung ginamit doon? Halimbawa, nang sinulat ni Paul, nung sinulat ni Apostle John. Kaya mahalaga po yun, no? Na meron palang original. So yung culture, isa pa po sa example sa culture, cultural background, no? Pag-unawa natin sa Bible. Halimbawa, sinabi doon sa Romans 16:16. Ano bang sabi doon? Sa Romans 16:16. Greet each other with a holy kiss. Amen? So para sa ating Pilipino, hindi pwedeng gamitin sa church na basta halikan mo na lang yung halimbawa, lalaki, halikan niya yung babae or lalaki sa lalaki. Natawa sila. No, kasi sinabi sa Romans 16:16 na greet each other with a holy kiss. So sinunod lang natin, di po ba? So pwede namang tama yon kung sinunod ko lang po yung command. Pero ang tanong, para kanino yon? Nung sinulat ni Apostol Pablo, ano bang kultura nung sa Greco-Roman Empire nung time na yon? Ang ginagawa pala pag nag-meet sila, hinahalikan talaga nila. Holy kiss, di ba? Hinahalikan nila. Culture nila yon. Sa atin, paano po tayo pag nag-meet tayo? Nag-shake hands. Di po ba? Yung iba naman, nagmamano, magmano ka. So culture yun sa Pilipino. Pero hindi natin ma-apply yun pag binasa natin yung Bible kasi culture nila yon, doon sinulat yung Biblia. At para kay Pablo, nung sinulat niya, nasa kultura siya ng Jewish, Roman, Greek Empire nung time na yon. Kaya doon po nakabase yung kultura na yon. Kaya mahalaga sa pag-interpret natin. Huwag kaagad tayo mag-jump sa conclusion na, ay, ang pagkaunawa ko dito, para sa akin, para sa interpretation ko, pero hindi po. Dahil mayroong yung tamang interpretasyon. Amen? So, ibig sabihin, may intention si Pablo na okay, ganito kayo mag-greet. So para sa kanila yon sa time nila. Pero sa atin, of course naman, pwede mo nang gawin uli. Pero hindi natin iano yung interpretation na yon na ganito kasi. Of course, yun ang interpretation talaga niya dahil yung kultura nung time na yon is para sa kanila. Okay? So isa pang culture na sa pag-interpret natin ng Bible. Kaya understand the Bible culturally. So napakahalaga, alam natin yung culture ng, of course hindi naman ibig sabihin na pastor, kailangan palang alamin natin lahat yung Jewish culture, alamin natin lahat yung sa panahon nila Jesus. Mayroon lang tayong idea para sa pagbasa natin ng text, maunawaan natin anong ibig sabihin nito. Amen? So, yung history, yung culture, mahalaga yun, nag-affect yun doon sa text, no? Pag sinabi ni Jesus doon sa kanila, sa kanyang, nag-sermon siya on the mount. Ibig sabihin, sino ba yung audience niya yung pinagsasabihan niya? Israelita yun, Jewish yun. Na hindi tayo, Gentiles at church tayo. So, may mga passages na kung saan maging aware tayo na hindi pala ito lahat sa church. Mayroon pala ito sa Israel. Jewish pala ang kanyang audience nito. So, may way ito sa pag-interpret. So, napakahalaga yun sa pag-interpret natin sa Bible. Okay. And then next po, sana po nasundan nyo, no? Okay. So, ang sunod po is malinaw po ba? Narinig yung boses ko? Amen po. Loud and clear Okay. po, Pastor. Thank you, thank you. Pag may katanungan i-ano nyo lang po ako. Ay, Okay. dun po sa mga bago, magtanong po kayo.
Baka Kasi may mahalaga po itong katuroang ito. yan po. So, actually po itong topic po natin, generalize ko muna siya. Pero mayroon pwede nating specific kasi napakahaba kasi ito na topic. Kaya ang ginawa ko is in-overview ko lang muna. Then sa susunod po kung may time tayo sa sunod, isa-isahin natin yung bawat sinabi ko, no? So ngayon lang is yung rules lang kasi ang inassign sa akin ni Brother Roland. Kaya parang overview lang siya sa halimbawa sa pag after nitong study natin. O nga pala, pag binasa ko itong passage na ito, itong word na nabasa ko ngayong araw, halimbawa nag-devotion ka, parang na-confuse ako. Ano bang ibig sabihin nito? So, dahil may hermeneutics ka, nag-aral ka ng rules, of course, sabi ko, Holy Spirit muna, no? I-ask mo sa Holy Spirit, Lord, ano bang ibig sabihin nito? Pero kung mayroon kang kaalaman sa tamang pag-interpret, mayroon kang rules na binasihan, of course, yung Holy Spirit will work, no? Habang nag-aral ka ng salita ng Panginoon. Pero maging accurate kasi yung interpretation mo. Dahil alam mo, may rules pala yung ng Bible. Kasi, unang-una, literal dapat yung interpret ko. Una lang po yun na rule. Pero mayroon ding rule na figurative, symbolism. So, mamaya po yun, no? So, napakalaga yun. So, o nga pala, nung sinabi ito ni Apostol Pablo, ano bang problema ng taga-Korinto sa time na ito? Bakit sinabi niya itong word na ito? So, ano bang sitwasyon nila? So, mas maunawaan mo ngayon, malawak na yung pag-intindi mo doon sa passage na binasa mo dahil naunawaan mo yung sitwasyon nila. Para bang pag nagbasa ka ng Bible, hindi yung binasa natin, yung inano natin sa sitwasyon ngayon. But pag binasa natin yung Bible, titingnan natin yung original na author, original na audience. Ano ba yung problema nila nung sinulat ito ni Apostol Pablo? Ano bang sitwasyon nila? Bakit nasabi niya ito? Then, of course, may exegesis yan sa sunod. So, mahalaga po yun. Then, yung historical, may background pala ito. May mga words pala sa Old Testament na kung saan kinukuman ni Lord yung Israelita, hindi ako, but Israelita. But yung principle noon, yung lesson noon na matutunan ko, pwede kong gamitin. Amen? Example natin, si David, nagkasala siya, no? So yung kasalanan niya, hindi natin pwedeng gamitin na example na sundin natin na mali yung ginawa niya. But yung mali na ginawa niya, pwede natin gamiting lesson na hindi na natin maulit gawin. Kahit kasi sa panahon natin ngayon, applicable yung principle na yon na dapat pala hindi dapat gawin yon. Kasi pinagsisihan naman ni David yung kanyang kasalanan na nagawa. Pwedeng lesson yon sa atin. Magagamit natin yon sa pamumuhay natin ngayon. Sa modern, ma-apply natin yon. But of course, unang-una muna, titingnan natin doon sa original text yung pagkasulat, okay? So historical, yung culture, sabi ko kanina, mahalaga yung kultura. Pag tiningnan mo sa Book of Ruth, no? Sa Book of Ruth, si Boaz may word doon na sinabi na yung halimbawa pag bumili sila ng lupain, sa atin ngayon sa panahon natin, no, sa modern day, pag bumili tayo ng lupa, ano ba yung katunayan na yun ay nabili mo na? Deed of Deed of sale. Deed of sale. Yeah, tama po. Okay. Ano pa po? Titulo, 'di ba? Yung Ay, title. ta-transfer yung title into your Yeah, po. name. Yun ang sa atin ngayon, panahon. Pero looking back sa Book of Ruth, pag tinignan natin, si Boaz, 'di ba, bumili siya ng lupain, no? Ang ano po doon is, yung sandal niya, ay yung sandal ng, di ba, nabasa niyo siguro po, no, sa Book of Ruth. Yung sandal niya is tinanggal niya at binigay doon sa, bawa, yung buyer at saka yung seller. So yung sandal is binigay doon sa nakabili, sa buyer. Hindi po titulo, hindi po deed of sale. Kasi wala pa po sa time nila. Amen? So, Amen. pag sinabi natin, bakit binigay yung sandal? Anong image doon, anong meaning doon? Di ba, parang hindi natin, ano bang ginawa nila? Ano ba yun? Nagbibiruan ba sila? Subukan natin ngayon. Pag may bumili siya ng lupa, inibigay mo yung patos mo. Ito yung po. Hindi ko ba? Baka papaluin ka. Nagbayad ako sa'yo ng 5 million, tapos kapalit ngayon, yung sandal mo lang. Di ba? Kung i-apply natin sa modern day, ibig sabihin, may mga passages sa Bible na babalik ka doon sa original. Dahil kultura pala nila yun. Na kung saan, pag binenta na ang lupain, bibigay sa iyo yung sandal na patunay
na pwede mo nang apakan lahat ng lupain dahil sa'yo na yan, nabili mo na. Amen? So, culture. Ibig sabihin, pwede mag-differentiate yung pag-interpret natin according to sa kultura. So, ano bang kultura? Jewish culture. Amen? Greek culture at Roman culture, yung panahon nila Paul, nila Jesus. So, unawain natin yun, na may background pala doon. Kaya pala ang passage na ito, parang ganito ang pagkasabi. Dahil kultura pala nila yon. So, isa yun. Kaya mahalaga yung kapatid. Pag once nakuha mo yung mga rules na ito, pag-apply mo ngayon sa scripture, maging accurate ka ngayon. Okay? So, yan po. At patuloy tayo. Yung nabanggit ko sa inyo kanina, ito po yung next. Napakalaga po ito. Interpret the Bible contextually. Context rules. Sabihin nga natin, context rules. Context rules. Yan. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, pag nag-interpret tayo ng Biblia, napakalaga yung context. Yung konteksto. Amen. Kaya marami yung nagkaroon ng misinterpretation or na mali ng interpretation. Kaya may mga cult group ngayon na kung saan hindi context yung kinuha nila. Out of context. Amen. Kasi bakit po? Dahil mayroong ibang nag-interpret na kung saan may pinapasok sila. Halimbawa, may gusto akong ipaliwanag or may gusto akong doktrina na gagawin. So yung gagawin ko sa passage ngayon, pwede ko itong kunin lang at interpret ko ito according sa aking pag-interpretation. Ibig sabihin yung context, napakahalaga. Kaya magbigay po ako sa inyo ng example, no? Yung about sa context rules. So tandaan po natin, no, napakahalaga ito, yung konteksto ng Bible. Okay. Magbigay po ako sa inyo ng example. Kaya napakahalaga sa pagbasa natin ng Bible, hindi lang isang verse ang ating panghawakan. Basahin natin yung buong chapter, no? Kasi nandoon yung buod noon, yung ibig sabihin, yung pinaka-meaning. Kasi nga ang Bible natin wala namang chapter, verse yan, ng original. Actually buong yung pagsinulat sa manuscript. So, ibig sabihin, hindi lang natin kunin yung isang passage, then interpret natin, gawin natin doktrina. Amen. Kaya may mga hindi ako mag-mention ng mga cult group na kung saan kinukuha nila yung passage sa Bible at ginawa nila itong doktrina, pinanghawakan nila. Amen. Halimbawa, may isang Diyos lang o maraming Diyos. Dahil doon sa pagbasa nila sa interpret nila sa Bible, hindi nila ginamit yung context. Ano bang konteksto ng passage na ito? Okay. Yan po, at tingnan po natin dito. Magbigay po ako sa inyo ng example. Kung may mga Bible po kayo, di ko po na-send yung ano natin, no? Ito po, example natin sa John, itong verse sa Acts 17:24. Basahin ko na lang po kung nandiyan naman kayo, no? May Biblia kayo. So context rules. So understand the Bible contextually. Ito po yung mahalaga. Example natin sa Acts 17:24. Basahin ko lang po, no? Acts 17:24. Sabi dito, the God who made the world. So yung kukunin po natin yung context dito is world. World yung salita na world, no? World. Okay. So pag sinabing world, ano ba sa isip nyo kaagad? Pag sinabing world, Ang mundo. Tama. Tama. No, mundo. Pero actually, may iba pang world na ginamit sa Bible, hindi lang mundo. Amen? Kaya, paano natin malaman na itong world na ito, itong tatlo kasi ito ngayon, yung pag-aralan natin, about sa isang word lang na world. Saan natin ito ngayon mai-apply? Depende sa context. Magbabago siya kung saan siya ginamit. No? Okay, example natin. Acts 17:24, sabi dito, the God who made the world, mundo, yung sabi niyo po, and everything in it is the Lord of heaven and earth, does not live up in temples built by hands. So yung word po sa Greek ng world is cosmos. Okay? Ating word cosmos. Yeah. Cosmos siya. So actually, yung ginamit na Greek dito is cosmos. So ibig sabihin dito is yung world, yung mundo, sabi po ni Sis, no? Mundo, yung ating tinitirahan ngayon, yung world, mundo. Pero po actually, pag tinignan mo itong world na ito, pag ginamit sa ibang verse, ito Acts 17:24. So inote niyo po, no? Acts 17:24. Tingnan natin sa ibang verses.
John 3:16. John 3:16. Kanina, Acts 17:24. Yung world doon is mundo. Yung sabi niyo po, yung titingnan natin, Earth, planet Earth, mundo. Sa John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung world dito, actually, yung context niya is people, hindi mundo. Tao Amen. po, tama. Amen. For God so loved the world. Of course, mahal naman ni Lord yung kanyang creation, yung mundo, pero hindi yung ibig sabihin ni John. Ibig niya sabihin, mahal niya yung people. Mahal niya ang katauhan. But yung ginamit na salita is world pa rin. Ibig sabihin, yung world kanina na mundo sa Acts 17:24 is para yun sa mundo, sa earth. Ngayon naman, yung pangalawa sa John 3:16, para sa tao, naging people yung world ngayon. But may isa pa pong world na ginamit. Tingnan po natin. Amen. Okay? So nakuha po natin yung context. Magdidepende yan sa context kung ano yung saan ginamit itong world. Amen? Nakuha niyo po? So tatlong ginamit ng world, magkaiba yung meaning. So Amen. magdidepende ngayon yung meaning doon sa konteksto, kung saan siya nilagay ngayon, anong ibig sabihin ng author. So kanina yung Acts, of course alam natin si Luke ang sumulat, ngayon naman si John 3:16. Then sabi dito, si John din ang sumulat. John 1:10, pag meron po kayo. Amen. Sabi dito, He was in the world, and through the world was made through Him. The world did not recognize Him. Actually, tatlo yung world na ginamit dito sa isang verse lang. Amen. Sabi doon, He was in the world, mundo, yung ating tinitirahan. Sa John 1:10 po, no, kung meron kayong Bible. And though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Ibig sabihin, people. So sa isang passage, dalawa yung world, pero magkaiba yung ibig sabihin niya. So yung context, kung saan siya ginamit, ano yung intention ng author, ano yung meaning ng salita na yun na ginamit. Kaya pag hindi natin nakuha yung original, yung tamang paggamit noon, malilito tayo. Okay? So sabihin pa dito, 1 John 2:15. 1 John 2:15. Pag may Bible kayo, no? 1 John 2:15 or unang Juan 2:15. Do not love the world or anything in the world. World pa rin, no? So, anong ibig sabihin naman ni John dito? Sa world. Actually, yung world na ito, cosmos pa rin. So, yung tatlong world na ginamit natin, pareha yan cosmos. Ibig sabihin, the same yan na word, na salita. Kaso, kung saan siya ngayong ginamit, ibig sabihin yung context, nag-iiba yung meaning niya ngayon. Kanina, yung mundo, di ba, tinitirahan. Pangalawa, people, naging people yung world ngayon. Hindi na tirahan sa John 3:16. Ngayon naman sa 1 John 2:15, hindi na siya mundo na tinitirahan, hindi na siya tao na tinitirahan, but ano na po yung cosmos na itong world na definition dito? It's the evil system of the present age. Di ba may mga salita na huwag kayong makiayon sa mundo? Amen. Do not conform. Romans. Do not conform sa Romans 12:2, no? Do not conform to the yung sa daloy ng mundo. Hindi siya tirahan ng yung earth, hindi siya tao kasi huwag kang makiayon. Ibig sabihin yung sistema ng mundo. Yung masamang sistema ng mundo, huwag kayong makiayon kasi Kristiyano kayo, you are follower of Christ, huwag kayong makiayon, magbago kayo. So yung word na ginamit dito ni John is, ibig sabihin noon, yung pamalakad ng mundo, evil system. So nakuha niyo po, napakalaga yung context. Kung saan siya ginamit, magnababago yung meaning niya. Amen? So isang salita lang word, pero nung ginamit siya sa iba't ibang passages, nag-iba-iba yung meaning niya. Kaya ano po yung rule dito, yung context rule, pag binasa natin yung Biblia, huwag ka agad interpret na kung ano yung pagkaunawa mo. Titingnan mo muna na paano ito ginamit. Amen? Anong ibig sabihin? Yun. So, mahalaga din sa context rules, may isang passage na kung saan titingnan mo muna yung, halimbawa, passage mo sa John 3:16, example lang yun, titingnan mo yung bago doon, halimbawa, John 3:14, 10:15, then or yung afternoon. Kasi konektado pala siya. Hindi lang isang verse titingnan mo, parang basahin mo muna siya na whole as a whole bago yung small part.
maunawaan mo siya ng mabuti. Amen? So yun pala ang context rules. So, Amen. amen, may nakuha po tayo? Naunawaan po tayo? Amen. Okay. So, limbawa, yung word na love, sabi ko sa inyo kanina, 4 yung meaning sa Greek ng love. Depende yan kung saan ginamit yung love. Pag sinabi mong, I love my mom or I love my dad, so anong klaseng love yun? Family love, no? Yung tinatawag natin storge love. Then pag sinabi mo sa kapatid mo sa church, I love you brother, I love you sister, Phileo yun, Phileo love. Nag-iba na yung meaning ng love na yun. So Phileo hindi na sa mommy mo o sa daddy mo o sa anak mo, yung love ng family, but naging Phileo love kung saan doon na sa kapatiran mo sa church. Pero pag sinabi mo namang yung love na galing kay Kristo, agape kind of love, nag-iba na naman yung meaning niya. Ibig sabihin yung love na unconditional. Ibig sabihin, kaya pala natin umibig, sabi po sa Romans chapter 5, no? Na dahil sa Holy Spirit na binigay sa atin, kaya natin umibig unconditionally. So, nagbabago yung meaning ng word na ginamit. Ang basihan natin, paano natin siya maunawaan, yung context. Titingnan natin yung konteksto. Okay? So yan po, napakahalaga po yun, yung context. Huwag natin kalimutan yun. So, pwede pa natin yan i-expand sa sunod natin kung may time tayo na mag-aral. Yung isang buong ano lang yun, mahaba po siya. So, in-overview ko lang po sa inyo. At binigyan ko lang ng example, no? Na para pag ano natin, nga pala, ito pa lang, na mahalaga pala ang konteksto. So, hindi ma-out of context yung binasa natin. Okay. The next po is understand the Bible literally. So, hindi literal meaning, but literally. Ibig sabihin, yung Bible po natin, so literally. Ibig sabihin, maraming form pala yung ating Bible. So, hindi lang siya isang passage na kung saan from Genesis to Revelation, the same lang yung pag-interpret mo, hindi po. Dahil marami siyang genre. Yung ibig sabihin, mayroon siyang, example nitong sa literally, proverb, prophecy, poetry, parable, oratory. Ibig sabihin, marami palang klase ng pagsulat. Si Solomon, pag sumulat siya, di ba, yung Wisdom of Solomon, Song of Songs, may mga ginagamit siya doon ng mga poetic words sa Book of Psalms. So, ibig sabihin, dapat aware tayo doon na mayroon palang ganung language, no? Yung figurative language. Of course, yung halimbawa si Jesus, sabi niya, pag kayo nagkasala, mas mabuti pang putulin ang kamay or dukutin ang mata. So hindi siya nagsasabi ng literal noon. Amen? So hindi interpretation ng literal. Ang tatawag doon is hyperbole. Ibig sabihin, kinukot niya yung attention ng mga tao, pero hindi naman literal na pag nagkasala ka, putulin yung kamay or dukutin yung mata. So, ano po siya, hyperbole. Ibig sabihin, meron palang ibang paraan din ng pag-interpret ng Bible. Yung symbolism, no? Sa Book of Revelation, yung apocalyptic, alam natin, no, yung Book of Revelation, marami pong symbolism doon na ginamit si Lord. But hindi po, ibig sabihin na dahil symbolism yung ginamit ni Apostle John, hindi na totoo yung mga nangyari. Totoo po yun. Kaya nga, isang example natin dito, halimbawa, yung second coming ni Jesus. Actually, may mga katuruan na ngayon na hindi na totoo, hindi na darating si Lord, wala na yung second coming, natapos na. Pero pag binasa natin yung konteksto ng Biblia, yung sinasabi, gumagamit si John ng mga symbols, gumagamit siya ng mga, pag sinabi nating mga figurative language, pero yung katotohanan is nandoon. Halimbawa, dumating si Lord in the second coming sa Revelation 19, it's literal na darating siya. So hindi magbabago yung meaning noon. Kaya mahalaga, aware tayo na pag ito palang Biblia na babasahin ko, hindi lang pala ito parang nagbasa tayo ng libro, no? Na pagbasa mo ng libro, ito lang yung ginamit ng author, no? Isang ano lang siya, isang way or method. Dito po, iba't iba yung author na nagsulat ng Bible. Of course, may mga poetic, gumagamit ng symbol, even si Lord Jesus, no? Gumagamit ng parable. So, mayroong mga paraan sa pag-interpret noon. Okay? So, binigyan ko lang kayo ng overview. So, sa sunod po, alam ko po din natin kaya ngayong gabi makuha po. Bigyan ko lang kayo muna ng overview. Then sa sunod po, pwede nating isa-isahin. No? So, yan po. So, literally. Then, understand the Bible logically. Logic. Okay. So, anong ibig sabihin dito? So, pag nagbasa pala ako ng Biblia,
paano yung mga verses na parang sa tingin ko nagko-contradict o nagko-confuse. Pero ang totoo po mga kapatid, ang Biblia natin ay hindi nagko-contradict dahil isa lang po yung author nito, sabi ko ang Holy Spirit, si Lord, galing sa kanya yung inspiration of the Holy Spirit, binigay lang sa mga propeta, sa mga apostle na magsulat sila, but united yan simula Genesis to Revelation. Ang thought niya, no? Ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, pag may tingin natin na parang nag-contradict, no? Parang pag sinabi ni Paul, it is by grace that we are saved. Sabi naman ni James, without faith, faith without work is dead, no? Parang nagko-contradict. Pero actually hindi po, no? So may way yan sa pag-interpret. So ito example natin. 1 John 1:8. 1 John 1:8. So understand the Bible logically. May logic. Ibig sabihin, hindi lang tayo kaagad mag-jump sa conclusion na medyo, halimbawa, may magsabi sa atin na nagbabasa kayo ng Bible? Di ba nagko-contradict naman si yung isang passage na ito sa isa? Hindi po. Mayroong way po ng pag-interpret, okay? So yan. Okay, so halimbawa 1 John 1:8. If we claim to be without sin, so pag nag-claim daw tayo na wala tayong kasalanan, we deceive ourselves. Sabi ng si John, si 1 John 1:8. And the truth is not in us. So sabi dito, pag sinabi mo daw na wala kang kasalanan, di-deceive mo daw ang sarili mo. At yung katotohanan, wala sa'yo. So parang, pag sinabi ko wala akong kasalanan, sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Parang mako-confuse ka ngayon. Ano ang sinabi ni John dito? Then, tumingin ka din dito sa kabila. Sa kanya pa ring sulat, 1 John 3:9, no? 1 John 3:9. Sabi niya, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. So, pag ikaw daw ay born again sa Panginoon na, nampalataya ka na sa Kanya, sumusunod ka na, hindi ka na daw mag-continue sa kasalanan. Sabi dito, he cannot go on sinning because he has been born of God. So, ano dito, yung parang confusion sa atin. Sabi kanina ni John, siya pa rin nagsulat, pag sinabi kong wala akong kasalanan, nagsisinungaling ako. Amen? Dideceive ko aking sarili. Pero sabi naman sa 1 John 3:9, na pag born of God ka na daw, hindi ka na nagkakasala. Hindi ka na continue ang ginamit niya dito, no? Continuing. Nagpapatuloy. Tama po. Salamat sa word. Nagpapatuloy sa kasalanan. At tama naman po 'yun. So ibig sabihin, hindi nagko-contradict. Yung word of God, ang ibig sabihin ni John dito, na pag anak ka na ni Lord, ayaw mo nang magpapatuloy sa kasalanan. Nagkakasala pa rin tayo. Tama 'yon. Amen? Kaya nga sabi doon, pag nagkasala ka, i-confess mo yung sin mo. And is faithful and just to forgive all your sins. So yun ang context, yung buong pagbinasa mo. Ang ibig sabihin ni John, nagkasala pa rin tayo kahit Kristiyano na tayo or tagapagsunod na tayo ni Kristo. But we are confessing, hindi na tayo nagpapatuloy doon sa kasalanan. Amen? Ayaw na nating mamuhay doon sa kasalanan na yun. Amen? So hindi na ko-contradict. Okay? So walang contradiction sa Bible. Unity yan. Nasa pag-interpret lang natin kung paano natin siya ma-interpret ng tama. Okay? Then, ito pa po, ay isa pang verse dito, no? Yung mahalaga din ito. Sabi dito, okay po. Sayang, hindi ko nga na-send sa inyo yung ano po natin. Pero nasundan nyo po? Amen. Nagtitake note po ba kayo? Maganda to. Golden nuggets. Take away. So overview lang po ito, no? Actually po mahaba itong topic natin. Hindi lang ngayong gabi na parang may idea lang tayo. Ito po, tinuro ko ito sa aming church is mahigit 1 taon. So hindi lang siya na mahigit po siya 1 year. Kaya doon nila mas na isa-isa talaga siya. Kasi may exegesis pa ito, hindi lang magtapos sa hermeneutics. Yung tinuro ko sa inyo ngayon is parang overview lang po siya. Principle pa lang pinag-aralan natin, hindi pa yung ikaw mismo yung mag-interpret. Tawag doon exegesis. Yung principle, yung pag-aralan mo ngayon, i-apply mo ngayon sa text na binasa mo ngayon. Paano mo ngayon interpret ito? At hindi lang yon. Halimbawa, alam mo na pag-interpret. Okay, salamat sa rules ng hermeneutics. Ngayon, paano mo ngayon i-transmit doon sa mga tao? Halimbawa, mag-share ka sa Bible study. Mag-preach ka sa Sunday.
papaano mo ngayon i-share ito sa modern audience mo? Mga kabataan ngayon, millennials. Amen? Paano ko ma-share itong panahon ni Moses na wala pang cellphone? Panahon ni Moses na wala pang masasakyan? Paano sila makarelate ngayon? So, yung topic po niyan is exegesis, then homiletics. Amen? But mahaba po yung okay? But I believe na nagpapatuloy po kayo. Salamat, maraming nagtuturo po sa inyo. So, overview lang po itong sa gabing ito. At ang ano ko lang po sa inyo, napakalaga yung pinag-aralan natin. I hope matandaan nyo. Unti-unti yung titingnan, yung binasa nyo na passage. Una, pag binasa ko itong passage na ito, literal. Pag hindi siya applicable sa literal, kasi yun ang una kasi grammatical siya yung Bible natin. Tao kasing sumulat. Of course, mga prophet, apostles. So, intended ito ng Panginoon para sa readers na tayo na maunawaan natin. Of course, hindi naman kung nais ni Lord magpadala ng angels para mag-i-reveal niya ang salita, hindi natin maunawaan. Angels to. Hindi natin maunawaan. Pero ang ginamit ng Holy Spirit, mga tao din na katulad natin, so mas maunawaan natin. Kaso nga lang, ito lang yung ating gap, no? Kaya may gap. Kaso sila na sumulat thousands of years. Modern na tayo ngayon. Paano kung maunawaan yung sinasabi ni Moses ng panahon pa nila yon? Sinasabi ni Abraham, Bronze Age pa yon. Thousands of years na ngayon, moderno na. Amen. So, ang pag-relate mo noon, gagamitan ng exegesis. Paano yung baking, yung umbaga, paano natin i-apply ngayon itong hermeneutics. Then, of course, yung homiletics, paano natin may-apply sa modern audience po natin. But napakalaga itong principle na ito. Pag alam natin na binasa ko itong Bible, Pastor, parang ang hirap, na-confuse ako. Tingnan natin yung let Scripture interpret Scripture. Tingin ka ngayon ng ibang Scripture na magpaliwanag doon. Then, pag hindi pa rin, tingnan mo yung historical background. History. Maaaring hindi pala ito sa atin. Direct command ito ni Lord sa mga Israelites or Jewish people. Then, tingnan ko ito culturally. Maaaring itong culture naka-affect sa binasa ko, lalo na po sa Old Testament. Marami ito yung kultura, di ba? Yung mga sacrificial system. Na pag binasa mo, kayang iba ayaw magbasa ng Leviticus, Numbers, kasi ano to mga binasa ko, ba't mahalaga yan sa atin? Dahil, sabi ko nga, every part ng word sa Bible ay mahalaga yan. Dahil word of God yan. Amen. Nag-reveal si Lord sa'yo. Pero po, pag alam mo na, unawain ko ito, na kung inutos ito ni Lord kay Moses, itaas niya yung sungkod para mahati yung dagat, para yun sa sitwasyon nila. Dahil kailangan nila, makatawid sila sa dagat. Pero para sa akin, iba naman sitwasyon ko ngayon. Amen? So, paano ko ngayon ma-apply ito? Okay. So, but of course, unang-una, alamin natin yung culture, yung historical background. Then, yung ito kasing literary, itong number 5 natin, yung understand the Bible literarily, ito yung medyo mahirap po. Dahil marami kasi yung literary form. Of course, yung nag-aral sa atin sa mga English natin, may figures of speech, may simile, mayroong metaphor. Napakarami po yan. Kaya sa isang subject siguro or topic, pwede yung pag-aralan. So pag interpret natin sa Bible, pag hindi doon sa history, hindi siya sa culture, maaring sa literary form ito, no? So, ibig sabihin, may way talaga ng pa-interpret ng Bible. So, kung alam natin yung mga rules na yon, na ma-apply natin, accurate yung ating pag-apply. Kasi kung isa lang yung isipin natin na, hindi, basta kung ano pag-intindi ko, yun na yun. Basta, pagbasa ko pa lang kung paano ko ito unawain, yun ang interpretation. Paano nga kung hindi yung ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi ibig sabihin ni Jesus, no? So, magkamali tayo noon. Pero kung alam natin na, ito palang ibig sabihin ni Jesus, ito palang ibig sabihin ni Apostol Pablo, no? Sa kanyang mga salita. So, mahalaga po yung hermeneutics. So, okay. Yung lastly, yung logically, na yung Bible, alam natin na ito ay salita ng Panginoon, hindi ito magpo-contradict sa kanyang salita. May way ito ng pag-interpret sa tama. Amen? So, yan po ang ating aralin sa gabing ito. Alam ko po na mahaba kasi ito, but itong overview lang muna sa gabing ito. At last time na topic ko sa inyo yung gap. So siguro po sa oras na ito, kung meron kayong iklaro or gusto kayong itanong, okay lang po. Bigyan ko kayo ng pagkakataon. Amen? Amen. Pastor, tanong ko po, paano po namin makukuha yung exegesis? Saan po kami magre-refer?
Yung exegesis kasi, ito na, di ba, meron ka ng hermeneutics, yung mga rules. Kaso hindi mo pa ito na-apply sa text mismo. So yung exegesis, galing, na-apply na natin sa Old Testament tayo, no? Then, paano mo ito ngayon ipaabot sa modern audience mo? Mayroon naman itong another rules. May mga rules naman ito. May rules pa rin pala ang May rules. exegesis. Hindi lang siya Eisegesis din po, may rules din. Yes, yes. Exegesis, eisegesis, may rules din yung, sila. yung exegesis kasi, kaya nga sa word pa lang niya, exegete, ibig sabihin kung ano yung sinasabi sa Word of God, yun lang dapat ang i-interpret mo. Yun lang dapat exegete mo. Yung exegesis, kung ano interpretation ng tao, ipasok niya doon ngayon sa Bible, sa Word of God. Kaya nagkaroon ngayon ng misuse or sabihin natin out of context or misinterpretation. Naman? Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, bakit mga cult group? Kasi mayroon na silang kaisipan eh. Pagbasa nila sa Bible, halimbawa lang yung John 1:1. Sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So malinaw po yung John 1:1. Pero actually, alam niyo po ba, ang exegesis nila, hindi exegesis exegesis. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God's. Letter G na maliit, hindi G na malaki. Kaya pwedeng ism ang tawag. Ibig sabihin, sinabi sa Bible na gods, marami ang gods. At mga gods, mga Diyos-Diyosan. Amen? So, pwede nilang i-twist. Ang tawag po doon, twisting of scripture. Yun ang delikado. So, pag hindi natin alam, pakinggan mo sila kasi maganda naman yung paliwanag nila. Oo nga no, tama nga no, yung paliwanag niya, ang ganda pa paliwanag. So yung pala, tinwist niya yung scripture para mag-angkop doon sa gusto niyang lalabas no, na meaning. Halimbawa, sabihin niya na okay lang naman magsamba sa maraming Diyos, polytheism. So gagamitin niya yung isang scripture na kung saan para maglalabas na sinabi ng Bible na maraming gods pwede, gagamit siya ngayon ng twist. Isang word o isang sentence, palitan niya. Kasi pwede naman siya mag-interpret kasi sabihin naman niya, ang original niyan is Hebrew, Greek, and Aramaic. So pag-interpret ko ngayon sa English, may sarili naman akong translation. Amen? Halimbawa po yung Jehovah, no? Meron silang world translation. Sarili nila yon. Papalitan nila yung mga words ng God, ng Jehovah. So, pwede matwist. Kaya napakalaga sa atin na talagang sabi nga ng Bible natin, study the Bible, dividing the word of truth. So i-divide natin, rightly dividing. Ibig sabihin, pag alam natin yung mga rules, hindi tayo maliligaw, no? Hindi tayo ma-confuse nila. O yan, tinwist nyo yung Bible. Pero po, ito po isa pang nuggets ko sa inyo or take away. Napakahalaga basahin natin yung Bible. Kasi pag na-master natin yung salita ng Panginoon every time, kasi hindi ito pwedeng isang gabi lang na upuan. Alam mo na lahat. Amen? It's a process. Kaya nga, mayroon tayong tatawag na study. Sabi ko sa inyo, tinuro ko ito mahigit isang taon kanila at hindi lang isang gabi sa process. But marami kang matutunan every time na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. At para din sa bawat sa inyo, walang kapalit yung pag-aaral mo ng Bible every time, yung devotion mo. Walang dahil hindi ka lang naman nag-aaral ng Bible para may ituro ka. Nag-aaral ka ng Bible para mas makilala mo si Lord. Amen? Lalo ka papapit sa Kanya. At every time binabasa mo yung Bible, may revelation yan sa'yo. Nagsasalita sa'yo. Amen? Magsasabi yan na, anak, hindi kita pinapabayaan. I will never leave you nor forsake you. So, kahit yung inisip mo na paano ko to mapag-aralan na ma-interpret, yung pala nangusap na sa'yo si Lord na, anak, Amen, huwag kang mag-give up. Kaya wag natin ipalit yung rules lang po ito actually. But napakahalaga yung intimate relationship natin sa Panginoon. Wag natin pagpalit. Amen. Holy Spirit, yun ang pinakaano natin. Yes, amen. Hallelujah. Kaya ako magbasa ng Bible dahil hindi lang para maging knowledgeable ako sa lahat ng rules. Alam ko lahat. But pag wala yung Holy Spirit, di rin natin magamit, di ba? Hindi natin maunawaan. It's about knowledge lang. Kaya mahalaga, Holy Spirit muna. Then Lord, mag-aral ako para alam ko yung tamang pamaraan ng pag-interpret ng Bible at maging accurate yung aking pag-interpret. Kaya mahalaga. Yung exegesis po, kung gusto niyo sa sunod natin na topic,
I-topic ko yan sa inyo. May mga rules din doon kung paano mo exegete yung isang passage sa Bible. Napakaganda po. Exciting yan. So napakadami pa pala namin dapat matutunan, Pastor, ano po. Kasi Yes po. kung yung hermeneutics 1 year, ano po 'yun? Nandun na yung rules gap, hermeneutics, yung rules Kasama of na po, kasama na hermeneutics yan. sa figures of speech. Yan po, kasama na yan. Doon Kasi na lang. figures of Grabe. speech pa lang, mahaba na po siya. Kasi isa-isahin mo din kung ano yung mga ginagamit sa Bible, no? Yung nga, example ko sa inyo, yung sinabi sa Bible na pag ikaw nagkasala, mas mabuti pa putulin yung kamay mo, dukutin yung mata. Hindi yung literal, Pag yung literal mo, ay, yun ang sabi sa Bible, literal. So, ibig sabihin, hindi pala siya figurative speech pala ni Lord, hyperbole. Amen? So, hyperbole. Hyperbole. Yeah, hyperbole. Ibig sabihin, binigyan lang niya ng parang attention yung mga tao na ito yung pag nagkasala ka, matindi yung papuntahan mo pag nagkasala. So, yun, mapag-aralan natin sa sunod. Marami po yung figures of speech. Actually, may metaphor, yun, may apocalyptic, yung apocalypse. No? So, sa sunod po yan. Amen. So, ngayon po, sa gabing ito, kung any question Ayun, kayo. may tanong pa po. Pastor. Question lang po, April. Pastor. Ay, Sige sorry po. po, sorry. Sige, Brother RV, anak. Ikaw Ate muna. RV, Yes. Kasi po, nabanggit niyo po na bawat po is like, for example, is Jehovah. May sarili po silang interpretasyon sa Bible. Tama Yes po. po. Kaya po, ang name po ng God nila, ni God is Jehovah. Tama po Yes. ba? mm And then, sa Christian naman po, his name is Yahweh. yes po. Pero sa Hebrew words po, is wala pong name ang God. Is only ay wala pong syllables yung Yahweh. So ano po ba talaga ang tama name ng God? Is may Actually, name po ba talaga siya or wala po talaga siyang name? Na nilagyan lang po ng syllables. may mga names ang God. Pag ginawa Yahweh, kasi sa Hebrew, wala silang vowel eh. So, Yahweh, di ba? Opo, YH. wala. So, For consult. actually, YH, yes. yung God na ating pinaglingkuran, ay marami siyang names. Halimbawa, sinasabi natin Jehovah. Jehovah actually is a name of God. Di ba may Yeah. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Chitkino. but may Yahweh din ang tawag sa kanya. Siya rin si Yahweh. Amen? So, marami siyang names doon sa Bible na kung saan nireveal niya ang kanyang sarili ayon doon sa name. Halimbawa, example ko, Jehovah Jireh, anong ibig niya sabihin noon? He is the God who provides. So, Jehovah Jireh ang tawag sa kanya. But the same God, hindi nagbago. So, Jehovah Jireh. Pag sinabing yung healer, Jehovah Rapha. So, ibig sabihin, the God who heals. So, nag-reveal siya sa different names. So, ang ibig ko lang sabihin sa Jehovah, of course, hindi naman natin, kaya sabi ko sa ayaw mo banggit ng names, but mayroon silang Bible mismo, yung NWT, New World Translation. Sila ang nag-translate noon. Sila ang nag-translate noon. Pinalitan nila yung gods na, halimbawa, instead na Yahweh, Jehovah pa rin. Jehovah. Lalabas na Jehovah, yung ano nila, yung, of course, yung kanilang cult group, yung kalang grupo, religion. So, ibig sabihin, mayroon silang misinterpret doon sa salita ng Diyos. Na kung saan, kung Yahweh lang siya. Hindi mo dapat baguhin. So, kung Jehovah naman siya, Jehovah. So, of course, hindi lang po yun. Maraming, of course, mapag-aralan sa natin. Yung mga misinterpretation. Mormonism po, may sumulat din ng kanilang Bible. Yes. Iglesia ni May mga Manalo, pinalitan ganun din. sila. May pinalitan po actually. Kasi pag tinignan mo, gumagamit lang sila ng pabasa, di po ba? Na dapat Bible lang tayo base. Ibig sabihin, mayroon na silang translate doon na sarili nilang interpretasyon. Ang tawag po doon exegesis. Ibig sabihin, hindi siya exegesis. Ang exegesis, kung ano lang yung sinasabi sa Bible, yun lang ang dapat mong interpret or else magkamali ka nun. Kasi hindi yung intended ng author. So, isa lang intention ng author na sinabi niya yun. So, pag ginawa mong exegesis, ang gagawin mo ngayon is, ano sa isip mo, halimbawa, gawin ko itong meaning na ito na ayon sa nais ko.
exegesis na po yun. So, kaya nangyayari ngayon, bakit maraming interpretasyon? Bakit iba't iba yung ano? So, kung mag-stick lang sana tayo sa exegesis, sa tamang, yung ano lang yung nakasulat sa Biblia, yun lang. Huwag na nating dagdagan, huwag nating bawasan. Kung ano lang naka-interpret doon, yun na yun. Sana magkamit tayo. Kaya nga may iba naniwala lang sa God, no? Isang God. Of course, isang God naman. But hindi sila naniwala sa Trinity. Dahil sabi nila, wala sa Bible ang Trinity. But tayo naniwala po tayo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, para sa kanila, only God, no? The Father. So wala nang Jesus, walang Holy Spirit. So bakit dumating sila sa conclusion na yon? Dahil hindi nila maunawaan yung kumbaga yung unity ng Bible na kung saan may work pala yung kasi ang paniwala natin sa Trinity, one God in three person. Three person, one God. Pero kung tanungin mo sila, hindi nila accepted yun. Ang sasabihin nila, sabi mo one God, bakit tatlo? Naging tatlo yung one God mo. So, ang paliwanag kasi sa Trinity, one God, isang God lang sila, but tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Bawat isa sa kanila mayroong work na ginagawa. Amen? But isang God lang po sila. So, yung Trinity, one God in three persons. So, para sa kanila, pag sinabi mong three person, tatlo yung gods nyo, kaya polytheism. Amen? So, ganun po yung kanilang reasoning. But of course, sabi ko nga, mahalaga na pag-aralan natin mas yung Biblia at salamat sa inyo na patuloy kayo si Brother RB ba? Brother RB, nasagot ko bang tanong mo? Apo, nasagot naman po. Salamat. Okay. Okay pa, okay. So yun pa, no? Meron silang sarili. Book of Mormons, actually po yung Book of Mormons, may Bible, then yung kanilang founder, si Joseph Smith, mayroong revelation sa kanya, yung angel. Then nung nag-reveal sa kanya, sinulat niya ito. At ang labas po ay Book of Mormons. Ibig sabihin, may Bible, may Book of Mormons. May book sila. So ibig sabihin, yung authority doon, mas mataas yung book nila, then kailangan yung scripture mag-submit doon sa kanilang naisulat ng kanilang founder. So ganun po yun. Kaya ang sabi ng Bible, Genesis to Revelation lang, wala nang ibang libro. Kasi tapos na eh. Genesis to Revelation. Sabi ng Apostol dyan, sino yung magdagdag, sino yung magbawas, may kaparusahan. So, para sa kanila, additional yun na revelation ni Lord. Amen? So, ibig sabihin, gumawa sila uli ng another revelation na binigay sa kanila ni Lord at doon nila binabase karamihan ng kanilang mga doktrina. Amen? So, kaya po, mahalaga sa atin, dapat Bible-based lang tayo. Yung authority dapat ng Biblia, yun lang ang dapat sinusunod natin. Amen? Okay po. Amen. May tanong pa po, Pastor Leo, Pastor Sige. Frill. Sige po. Sis Frill, anak. Hello po. Okay po. Blessed evening po, Pastor. Hi. Actually, kakarating ko lang po kasi kakatapos po ng class namin sa Bible class. And Okay po. ano po, ang tanong ko po ay, hindi ko po alam kung napag-uusapan nyo na po dito, but pwede pong palawak po yung word na pedagogy. Pedagogy. Ayun, pedagogy. Apo. Okay po, okay po. So ano na po yun sa bandang exposition, no? Exposition. Ang exposition Yes. po, under doon is homiletics and pedagogy. Amen. So yung pedagogy is parang nagtuturo ka sa Bible study na setting. So yan po yung kanyang under, no? So under siya sa exposition. So yung homiletics, ibig sabihin may dalawang part siya, yung preaching at saka yung teaching. Okay, yung pedagogy is yung teaching part. Halimbawa kasi, para sa atin, yung pastor, di ba, nagpipreach siya sa church. Preaching yung tawag noon, di ba? So, homiletics, no? Nagpipreach siya sa pulpito. Pero halimbawa, sa atin ngayon, nag-aaral tayo, hindi naman ako nagpipreach sa pulpito, but I'm teaching you sa Word of God. So, mayroon siyang setting na kung saan yung preaching part, meron din yung teaching part. So, under po siya sa exposition. Ibig sabihin, yung sinasabi ko sa inyo na transmission part na po yan. Kasi hermeneutics, exegesis, then yung transmission na ito na yung homiletics or yung preaching type at saka yung teaching type.
So pag nag-Bible study tayo, Pedagogy, kung saan nagtuturo ako ng Word of God sa bawat sa inyo or maaring kayo, nagtuturo din. Then pag time naman sa Sunday, preaching part sa pulpito, yun naman ang under sa homiletics, no? So, yun po. Assist, Fritz? Amen. Yun pala yun. Glory to God po. Okay po. Salamat po. Pero Mayroon pa po bang alam po natin tanong? pagpatuloy po. Nakakaano pala ng utak. Pero, Oo, Huwag grabe. yung anuhin. Kaya, ang ano ko pa sa inyo, unti-untiin lang natin. Huwag nating biglain kaagad. Okay. Kumaga, dahan-dahan lang para papasok lahat sa ano natin. Then, alam niyo po, pag natapos Masasarag yung utak. pag natapos niyo yung buong ano na to, series na ito, marami kayong matutunan at hopefully, praise God, no, talagang Amen, wisdom amen. toward dalalim tayo sa Panginoon. At Thank you. saka ang ginagawa po ni Brother Roland sa amin, inire-review po kami. Tama po. Inire-refresh niya para po ma-retain talaga. Binabalikan. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, kung may nabanggit ako o naituro sa inyo na naituro na ni Brother Roland o naituro na ng ibang kapatiran, parang review na lang sa inyo. Kasi di ko rin alam yung napag-aralan nyo. Pero mahalaga po. Tsaka maganda po na re-refresh kami po. May Tama po. Kasi alam ko naman na iba na binanggit ako sa inyo na alam nyo na rin. Kaya siguro para sa iba na bagong nag-join, makatch up po nila yon. Oo, mas marami pong bago. Pastor. Ayan, praise God. Ngayon po, nagdagdag nung nakita nila dun sa agenda na may guest speaker. Ang dami po ngayon, napakarami pong nag-join. 40 tayo ngayon, 40. Actually po ngayon yung topic na po namin sa Fuji ngayon is eschatology, yung end times. Oh, the end times. Yun na po ang tinuturo. Yung mga kaganapan sa Israel, yung nangyari ngayon sa mundo, yung rapture, second coming. Yun na po ang topic na. Kasi tapos na po sila sa hermeneutics, sa exegesis at saka sa homiletics. Kaya doon na po kami sa eschatology ngayon. Amen. Next year pa po siguro kami sa eschatology. Marami pa pong ituturo kayo ni Brother Roland sa amin. Amen. Ayan. Thank you, thank you. Yan. So, salamat sa buhay nyo po. Salamat sa bawat isa sa time nyo. At hopefully, no, of course, basta yung nabanggit ko sa inyo una, dito rin ako magtatapos, no, every time na magbasa kayo ng Bible, mag-pray kayo sa Holy Spirit. Kasi ang goal po natin is may hidden mystery yan. May mga hindi natin na kahit mayroon kang knowledge sa rules po yon sa ating pag-iisip, but iba si Lord pa nag-reveal sa'yo. Kaya once the Holy Spirit, siya yung mag-illumine ng heart mo, mag-open ng spiritual eyes and mind mo, maunawaan mo. May mga times na binasa mo ilang beses, di mo maunawaan. Pero once na nag-illumine sa yung Holy Spirit, kasi illumination yung trabaho niya sa atin ngayon, yung pag nagbasa ka, na parang nabuksan yung kaisipan mo, naunawaan mo, yung kalaliman ng Word of God, trabaho yun ng Holy Spirit. Kaya huwag niyong balewalain na, Pastor, alam ko na yung methods ngayon, alam ko na yung tamang pag-interpret, medyo hindi na mag-pray sa Holy Spirit, hindi po. Kailangan mo pa rin everyday, mauna muna yun. And then, of course, yung rules. Kasi doon siya kikilos. Dahil sa alam mo, then tutulungan ka niya. Amen. Of course, pag wala Spirit, hindi natin kaya. Amen. At saka on top of that po, Pastor, yung sa aking experience, yung pong power ng word. Oh my goodness. Amen, amen. Talaga pong kakaiba. Pag Tama. in-encounter ka ng Holy Spirit through the Word of God, my Yes. goodness, mag-shake talaga yung buong katawan mo, mag-groaning ka. Isang Amen. sentence pa lang, hindi pa nga lang sentence, hindi pa po tapos yung sentence, talagang pag bumagsak na yung, nag-activate na yung power ng Holy Spirit, wala na, hindi na po ako makakapagbasa, iyak na lang po ako, groaning na talaga, grabe, kaya nakaka-addict po ang magbasa, mag-soak sa presence. Ay, by the way, Pastor, kung pwede daw pong paturo, Sister Ivy, Sister Mary Joy, at Sister Fred. Pwede daw pong paturo sa inyo. Opo, wala problema po. May time naman ako, pag ganito, gabi, actually po sa church namin, may halos gabi-gabi kami may mga gawain din sa mga
Theology po kami ngayon, sa Friday, theology, yung pinag-aralan po namin about God, about human, about sa sin, theology. So, pwede po kayong mag-join. Pwede po bang mag-set in ako sa ano? Gusto ko pong mag-set in sa eschatology. Pwede po ba? Pwede O po. for exclusive lang sa inyo? Hindi po. Anong araw po yun? Actually po yung eschatology namin ngayon, kasi natapos na namin whole year yung isang book ng eschatology. Nagbalik kami ngayon sa theology actually. Theology ang ginamit namin ngayon. Pero yung eschatology na topic, na-share ko na sa kanila. Kaya kung gusto nyo, pwedeng sa inyo ko i-topic. Eschatology. Mahaba din. Isang rin po siya series ng yung about sa end times, yung mga kaganapan. At yung mga saka po, sinasabi ng Biblia. ang gusto ko pong maunawaan doon yun po bang pagbaba ng pagbaba po ng New Jerusalem, yung New Heaven, kasi di po ba heaven ang destination natin, we are a citizen of heaven. So yun po bang heaven na yun, kasi parang ang pagkaunawa ko po sa eschatology is yung bababa na yun na Jerusalem, may bagong mundo tayong pananahananan na ang atin na pong kasama ay ang Panginoong Hesus. Hindi lang That's po ako. May tinatawag sa Bible sa Book of Revelation pag binasa mo, a new Jerusalem, a new city of Jerusalem. Kasi lang to, no, para overview lang din. So nagis lang kasi natanong niyo po. Di ba may rapture? Di po ba rapture is kukunin tayo sa church? Then bababa si Lord after ng 7 years tribulation, bababa siya sa Battle of Armageddon, then bababa siya sa second coming, yung tinatawag natin second coming sa Revelation chapter 19. Pagbaba po niya, sabi doon kasama yung mga saints, tayo, yung angels, kasama niya bababa dito sa mundo. Then maghari siya for 1,000 years, yung tinatawag nating millennial kingdom, 1,000 years, millennial reign. So saan siya maghari? Dito po sa Jerusalem, sa Israel. Doon po siya, doon siya maghari for 1,000 years. Kaya may reign siya ng peace, righteousness sa Book of Isaiah, sa Book of Revelation. Then pagkatapos po noon, siyempre matatapos yung 1,000 years. Sabi doon sa Corinthians, ibigay niya sa Ama, yung Father, yung kabuuan, the New Jerusalem ay, sabi doon, bababa. At mapag-isa niya ito ngayon. At doon na tayo mananahan forever. Na kung saan si Jesus na yung mamumuno, the heaven and earth, mag-merge na siya. Then forever, tayo na ay kasama ni Lord sa presence niya forever. Amen. Glory to God. There's a new city. Sabi po, basahin niyo lang po yan sa Revelation chapter 21 and 22. Nandoon po, malinaw po doon, nakalagay. So, kaya pagbasa natin, huwag mong i-symbolize kasi yun ang ginagawa ng iba. Kaya sabi nila, wala na second coming, walang millennial reign. Kasi inalegorize nila, ginawa nilang spiritualize na kung saan hindi na magaganap. So ang pag-interpret po natin sa Bible, isa rin po ito na may literal meaning, yung prophecy ng mga propeta, hindi yan magkakamali dahil hindi lang isa ang nag-prophesy. Prophet Isaiah, si Prophet Daniel, si John the Revelator, si Jesus mismo sa Matthew 24:25, sinabi niya. Kaya pag pinag-ano mo yun lahat, talagang may second coming. Amen? Naniwala tayo. May rapture, may second coming, may millennial reign si Lord, 1,000 years. May 7 years tribulation pa. Amen? So yan ang... kaya nga, alam nyo, yung eschatology, palagi kong sinishare kasi may nag-join din na ibang mga lugar. Sabi ko nga, this is the time na lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Dahil darating yung panahon na i-rapture niya yung church, babalik sa second coming, at i-judge niya ang buong mundo. Luluhod sa kanya lahat. Ko-confess that Jesus is Lord. Kumbaga, kung ni-reject mo si Lord ngayon, Jesus, matinding yun, pagkakamali. Kasi someday, harap ka rin sa Kanya. Amen? So, yung pagkakataon ngayon na nasa grace dispensation tayo, tanggapin natin yung offer niya na salvation. Tanggapin natin yung grace na binibigay niya sa atin. Dahil darating yung time, matatapos rin yun. Amen. Kinuha niya yung church ng rapture, 7 years tribulation, matindi. Si Antichrist, lalabas, 666, tatakan. Then yung 21 na judgment ng Panginoon na galing sa langit, ihulog niya 7 seals, 7 bowls, trumpets, 7 trumpets. Sa 7 years tribulation po yun. Yun ang inaabangan natin na matinding kaganapan sa buong mundo. So tayo po, na-rapture na ni Lord. Of course, maging ready tayo palagi. Amen. Sabi ko,
Bakit tayo nag-aral ngayon? Dahil gusto na makilala si Lord. At alam natin, aware tayo anong nangyari sa ating kapaligiran. Prophecy ito ng Bible. Amen. So yun po, Amen. New Jerusalem, New City of Jerusalem. Amen. Yes. 21 and 22. Meron pa sana akong gustong itanong, Pastor Kailan po Okay. tayo magja-judge sa angels? Kasi sabi sa Book of Revelation, we will judge the angels. Yes. Actually, mayroon pong Great White Throne Judgment. Pagkatapos po ng 7 years tribulation, mayroong 1,000 years millennial reign. Aha. Pagkatapos po ng 1,000 years millennial reign ni Christ sa Revelation 20, sabi po doon, yung Great White Throne Judgment magaganap. Basahin nyo lang po yung Revelation 20, no? Pagkatapos, after nyo ng millennial reign, then, haharap lahat sa kanya, small, great, lahat po yan, harap sa kanya. Then, of course, lahat po ng mga nagkasala sa kanya, haharap sa Panginoong Hesus. At sabi doon, hindi tayo kasama doon dahil believers tayo, na-rapture na tayo. Amen. Of course, si Lord Jesus ang mag-judge, pero kasama, imagine mo yung ano natin, opportunity, na wow, kahit tayo magja-judge sa kanila, sa mga angels, kahit sa mga tao na ihusgahan niya. So, napakalaking ano yun, as believers in Christ. Kaya, malaking opportunity natin na part tayo doon sa pag-judge, even sa mga fallen angels. So, hindi po yung angels, no? Amen. Maganda. Aha. Yung Ay, 1/3. Pastor, mayroon pong tanong yung tokayo mo from Italy. Sa Oh, Millennial Kingdom, ano Hmm. pong rules natin na kasama si Jesus after rapture? Meron po ba tayong gagampanan sa reign na yon? Meron po, Sa meron. Millennial Kingdom daw po. Ano Okay, daw ang rules? Yung nagtanong, Si Brother Leo po, Bartolome katukayo ko. from... Okay. So, Opo. actually po, ano ko lang yung kaganapan, no? Overview ko. Rapture, kukunin tayo ni Lord. Yung sabi sa 1 Thessalonians 13-17, kukunin tayo ni Lord. Sa alapaap lang, hindi siya bababa. Then, meron tayong tinatawag na Bema Judgment. Harap tayo kay Lord. Bawat isa. Hindi yan i-judge ka na, ligtas ka ba o hindi ligtas ka na. I-reward ka. Lahat ng ginawa mo, i-reward ka. Kaya hindi yan nasasayang. So, lahat ng ginawa mo para kay Lord, yung pagsiserve mo ngayon, someday harap ka sa Kanya with rewards. Amen? So, Kanya. Then, mangyayari yan sa 7 years tribulation. Dito sa mundo, naganap yung tribulation, si Antichrist, 666. Tayo sa heaven, nagaganap yung Bema Judgment, awarding ceremony. Pagkatapos ng awarding, may tawag doon sa Book of Revelation, the marriage supper of the Lamb. Ibig sabihin, yung groom natin, si Jesus, tayo yung bride, yung church. Amen. After noon, so 7 years nangyayari dito sa mundo. Judgment, Antichrist, na si Antichrist, nagtatakan, nagkakaroon ng kaguluhan na. Then pagkatapos po noon, bababa tayo. At tayo po, ang gagawin po natin is, of course, sabi doon sa Book of Isaiah and sa Book of Revelation, na kung saan sila David, kasi glorified body na po tayo noon. No, alam niyo po yung nabanggit na sa inyo, no? Yung glorified body, hindi na yan namamatay. Yung glorified Yes. Eternal state na natin yun. state na yan. Hindi na yan Yes, namamatay. amen. Apo. So, forever na yan. So, ibig makakalipad ka, saan gusto mong pupuntahan. So, kaya nga may binanggit si Lord na kung saan yung pag pinagkalooban ka niya ng maliit na bagay at talagang naging responsible ka noon, sabi ni Lord, maging responsible ka rin sa malalaking kumbaga, pagkatiwala ko sa iyo. Be a good steward, sabi ni Lord. So, pero actually po, ang millennial reign ni Christ, actually para talaga sa Israel. Sila talaga yung pinangakuhan ng Panginoon. Kaya tingnan po natin sa rightly dividing the truth. Ewan ko lang kung nagturo din sa inyo si Bishop Abner. Yun ang mentor ko po. Rightly dividing the word of God or the truth. Mayroong part na prophecy para sa Israel lang. Mayroon din para sa church. So pagtapos na yung ating pinagawa ni Lord, babalik siya ngayon sa Israel. So actually ito, parang temporary lang to eh. Pagbalik ni Lord sa Israel, kaya sila David, sabi doon, mamumuno sila. But tayo, may part tayo. Kaya maaring yung part natin sa worship, part natin kung saan tayo gamitin ni Lord. So glorified body kasi tayo, kahit saan tayo papadala ni Lord. Kasi yung time ng millennial reign, meron pa rin mga tao na hindi pa glorified. Nakuha niyo. Kasi after ng second coming ni Lord,
manganak pa yun, yung mga tao na naiwan doon sa millennial reign. At paano natin nalaman na may mga tao pa na hindi pa believers? Kasi mamumunot si Lord with a iron fist, no? So, bakit? Kasi yung mga tao, bigyan pa rin ni Lord ng free will. Free will, chance. Kasi nga, pag hindi niya bigyan ng free will, para maging robot sila na, kung anong gusto ni Lord Jesus. Bibigyan pa rin niya ng free will kung saan, okay, ako na ngayon namumuno, si Lord na, righteousness, peace. Ano ngayon yung response niyo? Pero alam niyo po, marami pa rin tatalikod sa Panginoon. After ng 1,000 years ng millennial reign, pakawalan si Satan. Pagpakawala kay Satan, napakarami pa rin susunod sa kanya. Amen? So yung deception pa rin. deception pa rin. Yung Gog and Magog war na sinasabi sa Book of Revelation. Ibig sabihin, yung tao, kahit si Jesus na yung namumuno, may premil pa rin sila. Grabe, Na, tignan natin si Adan and Eve. Si Adan and Eve, perfect yung Garden of Eden, di ba? Pero mas pinili pa rin lang sumunod doon sa deception ng kaaway. Ngayon, si Jesus na yung magre-reign. Of course, ano na yon, peaceful na, pero may mga tao pa rin na sa kanya magre-rebel. Kasi wala pa si Satan eh. Pero pag bumalik si Satan after 1,000 years, susunod pa rin sila kay Satan, then doon ang katapusan ni Satan. Di po alam natin na siya sa lake of fire. Doon ang katapusan niya. So during that, ibig sabihin sa panahon ng millennial reign ni Lord, may part pa rin tayo na gagawin. Amen? Amen. Glory to God. Sige, Pastor Afril, ikaw na. May tanong po ulit. Salamat po. Lord. Hello, Ang dami ko pang gustong itanong. Mga 2 hours. Hindi, joke. Sorry po, Pastor. Nako. Ganyan po talaga ang SFC. Hindi kayo makatulog. Nagalakan ko rin na mapapagat sa inyo. May nakita po ako. May nag-message po, no? Pre-millennialism. Millennialism. Ang pinaniwalaan po natin is pre-millennialism. Yung millennialism, hindi naniwala sa millennialism yon. But of course, yung pre-millennialism, babalik muna si Lord coming bago yung millennialism. Ibig sabihin, naniwala tayo na si Lord ay babalik muli sa second coming. Then, mayroong 1,000 years na mag-rule siya. So, marami po tayong supporting verse dyan. Sa Book of Isaiah, yung mga prophecy niya, sa Book of Daniel, din Revelation, si Jesus mismo nagsabi. Kaya, yun po, nabangan natin. But of course, yung rapture, yung nabangan natin as a church. Kukunin niya tayo. Be ready, ha? Mag-ingat na tayo palagi. Amen. Amen. Pwede pa po magtanong? Sige po, sige po. Malikot po yung utak ko ngayon eh. Ayun po. Di ba po, pag sa rapture, ira-rapture po lahat ng yung church po. Tapos, may mga maiiwan po. And then second coming. Tapos millennial kingdom. Yes, Tapos po, yung mga tatanggap po ba sa millennial kingdom na yon, di ba po maghahari si Lord dito sa lupa? Tapos po ba, dadating pa rin po ba yung point na pati yung mga naiwan dito na tumanggap sa Panginoon at yung mga nauna po doon sa heaven, no, yung church, ay magkakasama pa rin po ba at the end of the day? Yes. Yung tayo, di ba, na rapture, ang sabi doon, sa pag-rapture sa atin, sabi doon sa 1 Thessalonians 4:13 to 17, sabi doon that the trumpet will blast, then in a twinkling of an eye, sabi doon, ira-rapture, quote up ang term na ginamit doon. So rapture, quote up. Those who are yung namatay, nanampalatay kay Christ, sa faith in God. So ibig sabihin, yung mga namatay, yun ang mauna i-rapture. Then yung buhay, sila yung susunod. Pero ganun kabilis. So twinkling one eye. Okay, so basahin nga po natin para okay lang ba? Kasi tinanong naman ni Sis. Para alam natin na hanggang sa milenyo. Okay po. Revelation, Thessalonians, Pastor? 1 Thessalonians muna po, yung sinabi ko. 1 Thessalonians, 1 Thessalonians 4. yes po. Sabi dito sa 16, no? Okay. Sa 15 muna ako mag-start. Sabi dito, for this we say to you the word of the Lord.
that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with a trumpet of God, and then the dead in Christ will rise first. Ibig sabihin, halimbawa, may nauna na namatay bago nag-rapture, mga mahal natin sa buhay. So mauna muna silang ma-rapture. Pero ganun kabilis. Susunod ka tayo, hindi naman yung parang na-rapture pa silang ano pa. Pag mauna sila, din susunod tayo. Yung buhay remain. Sabi dito, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So magkakasama tayo sa rapture. Yung mga nauna sa atin, na mga mananampalataya, ay kasama natin. But yung na-mention ni Sis, no, I believe, no, yung gusto mong itanong, yung paano yung naiwan, yung mga left behind. Halimbawa, believer, then, of course, lumayo kay Lord, na-reject si Lord, din naiwan sa tribulation. May chance pa rin siyang maligtas, pero napakahirap. So, ibig sabihin, pag sa time na yun sa tribulation, naiwan siya, na left behind, harap siya ngayon sa Antichrist, kasi si Antichrist ang mamumuno. Wala ng church, wala ng pastor, wala ng mga mag-ano ng Bible, mag-share. Yung Israel ngayon gagamitin ni Lord. Kaya pag binasa po natin, no, yung Book of Revelation, yung Israelites ngayon ang gagamitin Lord na mag-share. So may maligtas pa rin. Pero ganun katindi. Napakahirap ang kaligtasan ng time na yon dahil yung judgment ni Lord ihuhulog dito sa mundo, yung parusa niya, then si Antichrist, tatakan, lahat ng hindi susunod sa kanya, papatayin niya, yung i-reject kung hindi magbow, mag-worship sa kanya. So kung may tao man na maligtas, of course, yung tawag doon tribulation saints, sabi sa Bible. So of course, makaano pa rin siya sa heaven. Then, Hahabol. yes. Okay. So Kaso matatatakan, lahat po ay mapipilitang magpatatak kasi one world government na eh. Di ba yun yung sinasabi, Pastor, na pupugutan? Yes. Kasi nga, si Antichrist, mabait lang siya sa una, sa 3.5 years. Magkaroon siya ng peace treaty sa Israel. Kunyari lang. Pero after no, doon na siya lalabas. Kasi si Antichrist is empowered siya ni Satan eh. Doon na lalabas yung kanyang bagsik. Lahat dapat mag-worship kayo sa akin. So pag hindi kayo nagpatatak ng 666 sa forehead or sa ano mo, sa hand, anong kapalit doon? Kamatayan actually. Kaya mga tao, dahil one world government na siya, yung system ng government, ibig sabihin, di ka makakabili pag wala kang tatak. Oo. Di ka makabili Ano ng kayang pagkain mo. religion nila doon po? Di po ba one world religion? One world Yes. currency? One currency, one world government. Siya na mamumuno, si Antichrist. Kaya lahat ng sundalo hawak na niya yan. Kaya kung ikaw Kristiyano na naiwan ka, ang hirap. Kailangan mong tumakas, kailangan mong magtago. Para i-reject mo lang kasi nandiyan pa rin actually Holy Spirit eh. Pero hindi na siya dispensation of grace. Ibig sabihin, nandiyan pa rin Holy Spirit. Ibig sabihin, pag talagang ikaw ay talagang die hard kay Lord, na kahit si Antichrist, na papatayin kayo, maging tribulation, maging martyr ka, okay lang sa'yo, basta maligtas ka lang, pwede yon. Pero napakahirap sa time na yon. Kaya kasi si Antichrist na mamumuno eh. Saka ganun nakatindi. Wala nang Kristiyano na mag-share pa sa'yo, magko-comfort sa'yo. Talagang ganun nakatindi. Yung 7 years po yon, yung kaganapan na yon. Pero po, yun, may maligtas pa rin. Sila yung tatawag na yung tribulation saints dahil ligtas sila sa tribulation. Then, yung tanong mo sis, magkasama pa rin tayo actually sa bandang huli. Kahit yung Israelites na sa bandang huli, we will be together. Paano po yung Pastor? Di ba po magkakaroon ng new heaven and new earth po? Yes. So, bale po, kahit po yung mga Jewish people, at the end of the day, doon pa rin po tayo lahat sa Kasi ngayon tayo, di ba, yung Jewish, yung Israelite, iba yung dealing ni Lord sa kanila, iba sa church. Yes po. Kaya po, hindi po tayo tuturo ng replacement theology ha. Kasi ang turo sa replacement theology, yung Israel ngayon, wala na silang, kumbaga, yung promise ni Lord sa kanila, tapos na. Church na ngayon ang gumagana. Ibig sabihin,
si Lord ay sa church na nakipag-usap, ang church na. Kaya pinalitan na ng church yung Israel. Hindi po, mali po yun, no? Replacement theology. May dealing si Lord sa church, tayo. Iba yung dealing niya sa Israel. Kaya lang Amen. naman, tayo na Gentiles as a church, naka-receive ng salvation dahil ni-reject ng Israelita si Jesus nang dumating siya nung first coming. Di po ba? Ni-reject nila at pinapako sa cross. Kaya nabigyan yung Gentiles, tayo kasi Gentiles, kaya nga naka-branch lang tayo sa original, sa Israelita. Amen. So, ibig sabihin, may dealing sa atin si Lord sa tamang panahon. Kaya nga church, i-rapture tayo. Church yung kausap. Of course, pag may Jews kasama doon, kasama sa rapture. No? But yung dispensation of grace is para yung sa church. Kaya pag na-rapture na tayo, babalik uli yung clock ni Lord doon sa Israel. Kaya sa tribulation, hindi pa yan sila. Nakapunta po ako sa Israel. Actually, akala natin ang Israel puro Kristiyano. Hindi po, kasi sila yung covenant people. Simula po. Hindi. Pero pag dumating ka doon, no. Nag-aantay pa rin sila ng kanilang Messiah. Pag dumating na si Lord. Yes, oho. Actually, inaantay nila second coming. Yung pag tumawag na sila sa Lord na blessed is He who comes in the name of the Lord, babalik na si Lord sa second coming. Kaya tingnan mo nga yung gira ngayon sa Israel. Hindi naman natin sinabi na yun na ba ang pagbalik ni Lord. Maring sineset yung stage kung saan yung pagbabalik ni Lord sa Israel someday ay magaganap. But hindi tayo magsasabi ng time kasi walang nakaalam. So makita mo yung gera na yon, mayroong meaning yan. Kasi yung Israel 1948, nabuo sila as Israelita. Ngayon nagpatuloy, di po ba? Napaligiran sila ngayon ng mga kalaban nila. But alam natin yung protection ni Lord na sa kanila pa rin. Promise ni Lord, no, sa Genesis 12:3. Those who bless Israel will be blessed. Those who will curse Israel will be cursed. Ibig sabihin, ganun yung kabinat niya sa mga Israelita. Kaya darating yung time na yung promise niya sa Israelita sa tribulation, din sa second coming niya, sa millennial reign, doon niya matupad yung promise niya sa mga propeta na kung saan maghahari na siya. Yung inaantay nila ngayon, mga Israelites, Jewish, yun, yung sa millennial reign. So, ibig sabihin, iba yung dealing ni Lord sa Israel, iba sa church, but sa bandang huli, magmi-meet pa rin tayo. Amen? So, after ng millennial reign, new heaven and new earth, ano na yun? Magmi-meet na tayo lahat. Amen? So, si Lord na, si Jesus na, isa na, all in all, si Jesus na yung maghahari. Jewish ka man, church ka man, or See you in Gentile. heaven. Yes, new heaven and new earth. Yun, naantay May natin. tanong si Brother Joffer, Pastor Leo, glory to Sige God. po. Sige po. Brother Jopay, anak. Sige po. Yupay. Nasaan na? Nawala. Hello po, hello po. Sige, Kala anak. ko na-rapture na. Sige po. Okay. Kamusta po? Yun po, kasi nabanggit nyo nga po kanina na may mga Christians po ba na maiiwan, yung left behind kung tawagin. Kumbaga, may pagkakataon pa rin po ba na, kumbaga, tayo pong mga nakikinig dito, na for example po, dumating po ang Panginoon, meron pong maiwan po sa atin na mga Christians po, or tumanggap po sa Panginoong Jesus. Yun po. Thank you po. So, para po sa atin, no, na bilang mga Kristiyano, we believe, no, pag by faith, naniwala ka, then you are faithful to God, pagkasama ka sa rapture. But hindi natin masasabi kasi si Lord ang kukuha sa lahat ng gusto niyang kunin, no? Siya nakaalam sa puso. But if ever na ma-leave behind, so pupunta siya ngayon sa 7 years tribulation. At sabi ko, yun ang sabi nga doon na ito yung pangyayari na hindi pa nagaganap. Kasi ang tawag dito, dakilang kapighatian. Napakatindi ng ang hirap ko ngayon, may persecute tayo bilang Kristiyano. Matindi yun. Kaya ayaw natin na may maiwan. So ang prayer natin is lahat ng kasama natin ngayon sa online. Kung hindi mo pa tinanggap si Lord, tanggapin mo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas at magpatuloy ka sa Kanya hanggat sa Kanyang pagdating, hanggang sa kukunin niya tayo sa rapture. So, para naman po sa mga maiwan, if ever, no, may maiwan sa 7 years tribulation, may pagkakataon pa rin sila na maligtas. Kasi, ang mahalaga lang naman doon, huwag kang magpatatak sa 666, sa Antichrist, huwag kang mag-worship. Still pa rin yung heart mo kay Lord, maniwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya as Panginoon at sariling tagapagligtas. By faith pa rin ang kaligtasan. Pero mahirap na po. Di kaya ngayon, by grace, no? Na maraming nag-share pag tumanggap ka sa Kanya. Kaya
'di ba? So kailangan lang maging ano tayo, yung faithful kay Lord till the end. Urukan daw yung pagtanggap, sabi ni Thank Bishop. you po. Natawa Thank nga you po, ako eh. Pastor. So, tama po yun. Kasi actually, ang kaligtasan natin ay hindi biro. Na pag sinabi mong, hindi, kasi gusto ko lang mag-church at naimbitahan lang kasi ako, naitulak pa ako ng kasama ko, kaya mag-join lang ako sa grupo. So, ang church po is hindi religion, hindi ito samahan lang. Of course, samahan, no? But ito ay yung pagtanggap natin sa Panginoon ay relasyon natin, amen, sa Panginoon. Na gusto magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kasi pag rapture, ang kilala ni Lord, kukunin niya eh. Amen, siya ang Amen. kukunin naman tayo na magsabi, Lord, kunin mo ako dahil naglingkod ako sa iyo. Dahil ang dami kong nagawa sa iyo, di ba? May sinabi nga sa Bible, Lord, di ba nagprophesy kami, nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo? Anong sabi ni Lord? Go away from me, I do not know you, sabi ni Lord. So I never knew you. Ibig sabihin, si Lord ang nakaalam sa puso natin. Kaya sabi ko nga, huwag nating baliwalain yung salvation natin na Lord, totoo ba na tinanggap kita? May relasyon ba talaga ako sa iyo? I-assure natin salvation. Kasi pagdating ng rapture, twinkle of an eye,